May dokumentado umanong kasaysayan ng pang-aabuso at pagbalya ang ipinapatupad ng Safer Cities Initiative ng Interior Department ayon sa Kabataan Party List. Ang pag-iinom at pagtitipon sa kalye, maging ang pagiging shirtless dahil sa init ay normalized adaptations daw na nag-ugat sa economic hardship ng masang Pilipino, kabilang na ang kawalan ng pribado at komportableng espasyo. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, pakitang tao lang umano ang depensang dati ng batas ang Safer Cities Initiative na siya ring rason ng palasyo para suportahan ang DILG. Ito naman ay matagal na mga ordinansa. Pinapatupad lamang po ng DILG. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protected ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa protection ng bawat Pilipino. Nag-abiso ang palasyo na isumbong ang mga umaabusong pulis at lokal na mga opisyal sa ordinansang ito sakaling mangyari. Babala naman ng Kabataan Party List sa umunoy record ng state-led red tagging at harassment laban sa mga aktivista, ang presensya ng kapulisan sa programang ito ay maaaring maging rason para targetin ang mga leader kabataan at organisasyon. Pagdidiin pa ng partido, ang pagtaas ng krimen ay malaking sintomas ng malalim na epekto ng kawalan ng trabaho, inflation at unstable na ekonomiya ng bansa na hindi raw kayang gamutin ng baton at curfew. Ayon kay Co, genuine public safety is built on social justice at hindi sa pamumulis ng mga mahihirap. Si Co ang isa sa mga abogadong kumukwestiyon sa legalidad ng inisyatibang ito dahil ang National Union of People's Lawyers nanghihingi ng sagot sa kung bakit inaaresto at isinasailalim sa kustodiya ng otoridad ang mga kabataan kung punishable lang by fine ang offense. Ayon sa NUPL, hindi batas ang mga salita ni Interior Secretary John Vic Remulla, kaya dapat sagutin ng DILG ang mga kritisismo laban sa bagong polisiyang ito.